Show. This is your life, AGT, Editing Ghost Topics, Season 7. episode 28. And today is April 8, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Magandang gabi, Anje. Good evening, Tata Bert. Good evening po sa lahat ng nanonood ngayon. Napakainit ang panahon kanina. Oo nga po, Tata Bert. Naku, buti. Dapat may dala kang, tubig. Oo, to. Dapat talaga ganun. At ang dami pong play over, no, Tata Bert. Naku, nagtataka bakit sila na high blood. Sobrang init po talaga. Oo naman, totoo naman. Opo, kaya dapat kung wala naman po kailangan gawin, magpahinga lang po, tumapat sa electric fan, sa kwartong may aircon. Lalo na ngayon, nalalapit ang mahal na araw. Yung iba dyan, magpapasya, uuwi ng mga probinsya, ng kanilang mga, kung saan sila ipinanganak, babakasyon, sabi niya. Opo. Ako dati gawain ko rin yun, pero then hindi na eh. Dito na lang. Dahil mas fulfilling, Tata Bert, ang Oo ating naman. holy ka. Kumbaga sa mas ibibigay ko na lang. Correct. Yung ganyang panahon para sa Diyos. Ganyan. Dahil pwede naman kayo mamasyal kahit anong araw sa buong taon. Pero itong, lalo na itong panahon na nagsakripisyo ang Diyos para sa atin. Ano ba naman yung ilang araw na tayo ang gagawa. Ayun po. Ayun. So sana po, at ingat-ingat, doble ingat. Lalo na po sa mga na-stroke na high blood na dati. I-ready nyo po parati ang tubig. Ano po pa po ba yun? Ice bag. Mga ganyan. Ingat-ingat din kayo sa mga pagpunta-punta sa mga lugar-lugar. No? Masyadong hindi mo maintindihan ang mentalidad ng tao ngayon. No? Usong-uso yung mga youth gang war. Yung mga ganyan na yan. At iba pa na hindi mo akalaing masyadong prevalent ngayon, yung mga pangyayari na hindi maganda. At kung kayo nga pala mamamasyal din, magsiswimming, ingat din. Well, kahapon binipilang ko yung mga na disgrasya sa pagsiswimming Kako. Parang nagsabay-sabay. Oo, nagsabay-sabay, kako. Kaya ingat lang po, ingat. Lalo na kung magsiswim po kayong lasing, yan ang isang hindi dapat talaga. Yan ang isang hindi dapat. Yung nakainom ka tapos magsiswimming ka, nako. Hindi mo masasabi. Saka lalo na kung yan, yung dagat, malakas alon, swimming pool, kung batis, water po, lalo po doon kasi may mga, diba, may mga elemento rin na hindi natin, so, mahugod-hugod kayo dyan at mahila-hila. Ito rin ang panahon na maraming umaakyat sa mga sagradong mga lugar. Yes. Sa, ano ba ito pinupunta natin dati? Banahaw. Yan, malamig ang tubig dyan. Sobrang, grabe. Iba po. Naramdaman mo yung lamig. Parang namimiss ko nga rin yung lugar na yan. Ilang years na rin na hindi napupunta. No? Ang daming mga bloopers na ano din dun mga bloopers. Pero marami ng magagandang memories. Ayan. We miss you, Senyor. Oo nga pala. Senyor, kamusta ka na dyan? We miss you. Ayan. Good evening po kay Kuya Joseph. Hi, Joseph. Miss Rita Pala. Si Rich. Miss Maria Corazon Talida. Baby Lynn Declaro. Parang bagong viewers po ba natin ito? Kamusta po kayo? Ayan, good evening. Welcome po sa AGT at tayo Bible reading po today. Pero bago yon, chika-chika po muna tayo. Ayan. Sige po, Tata Bert. Yung kandaon medyo, sa bagay hindi pa naman nata tumataas ng alert level 3 pa rin nata, no? Pero masyadong yung asphalt niya masyadong grabe yung asphalt Sana naman na wag umabot dito sa Metro Manila yung ano niya may nangyayaring ganyan Pwede. Yung sa umabot ng halos umikot ng buong mundo yung ano niya Yung sa Luzon, ano bang volcano yun? Tata Bert, yung
Yung Mayon po, yung Hindi, Taal. not Mayon. Ah, Parting Pampanga. Mga pinatubo. Pinatubo. Yung Pinatubo na yan. Halos yung as niya na kumalat sa buong mundo. oh. And then, para nga pala doon sa mga sumasakay ng LRT ha, baka akalain ninyo, magsususpend ang operation ng LRT1 and LRT2 on the 17th up to the 20th ng April. Mahal na araw yun. Oo. So then, wag yung don't expect na in operation yung LRT 1 and 2. Nagpasabi na sila na ganun na isususpend yung Kasi opo, mag-ano rin. Bakasyon din ang operator. Ayan. Uy, sa sport nga pala, wow, tumaas na talaga ng gusto yung ranking sa WTA o Women's Tennis Association ni Ano ni na po siya Iyala, na-cover? 73rd. Wow! Kita yan, dati, lang, 170 or 100 plus. something. Galing, Nasa galing. 73rd na siya. Galing. 73. Wow. Galing, galing, Alex. Iba nagagawa pag nasa Cagayan po. Ay, ibang Alex po pala yun. Alex Ayala. Alex Ayala. Ano po pala siya na Bert Rafa Nadal Academy? Ngayon, pumasok siya. Opo. Gumanda nga yung laro niya nung Grabe, magkano sa doon eh. galing. Galing. Kay Rafa. Opo, kay Rafa. Ayan po. Congrats, Alex. Pinoy Pride yan. At mukhang inaalagaan siya ng gusto ni Rafa ngayon dahil nasa napakagandang performance niya. Napagaling po. Opo. Talaga, opo. Tama yung pag sinuportahan mo yung isang atleta at maramdaman nila. Totoo po. Lalo siyang ma-uplift. Ayan po. Wala na pong mahugot ng good news. Oo nga. Dahil puro hearing, puro Hindi lang yun, kundi talaga yun. Yung nabanggit ko na nga kanina, Yes, yung po. mga gang wars. Gang Sunog war. nga pala, sunod-sunod na naman. Yung mga Kaya na po, Las Piñas. Oo. Kawawang So mag-ingat pamilya. po sana kayo. Ano po, konting ingat po. Lalo na sa panahon na ganito, talagang lumalaganap yung mga sunog na yan. Kaya ingat talaga. Maging handa lagi. Sarado niyo yung gasol, o kayo mag-iwan ng nakasaksak. I-double check yung mga ano niya sa inyong bahay na pwedeng pagsimula ng sunog. Yes. Ano pa po ba? Sa ating mga color teams po mga leaders. Ay, yes. O nga po pala, mabanggit na rin natin, isang session lang po ang hearing natin sa 16th. I think 16th, no? Wednesday po yun. And then, on the 19th, which is Black Saturday, wala pong healing. Wala pong healing. Thank you, Tata Bert. Gawa rin po pala ko announcement. Oh. Opo. I-announce din naman natin bukas yan sa mga pasyente para, Opo. Lalo na po sa mga bago pong this year lang po nagpagamot, no? Kasi bagong pasyente. Yan. Kasi pag Holy Week po talaga, pag Sabado, wala po. sa magiging activities nga pala natin, Yes. sa mga team members, makipag, na rin po kayo sa inyong mga team leaders kung anong dapat yung gawin, ha? Opo. Presence. We need your presence. Ayan. Yung attendance po. Hindi regalo, hindi presence. Di ba po Pasko? Pero sana po makapag-attend kasi yun nga po yung binabanggit namin ni Tata Bert. Hindi parating may ganito pong retreat activity. Yes, Umama. retreat activities. Ang mamamasyal kayong dagat pa rin naman. Pag tayo doon, bundok pa rin. May initan pa kayo. Ito pa, mahasal pa kayo sa traffic dahil lahat. Ayan, sama-sama yan luluwas. Naku, diba? Kaya, good luck. Pagbalik din. Sabay-sabay din kayo babalik, diba? So, gawin nating, dahil napabasa na rin natin, sabi may makabuluhan ang Holy Week. Malay mo dyan mag-umpisa umayos-ayos at gumanda ang mga buhay natin. Diba? Ayan po. Ayan. So, wala na pong mga... Tanong po kayo. Namimiss na po namin kayo magtanong. Wala. Ba't tanong kayo? Parang ayaw niyo po magtanong O dahil parang ayaw din po namin sagutin. Hindi. Kaya po namin sagutin niya ni Tata Bert. Ayon sa turo pa rin ni Senyor. Siyempre. Aming makakaya. Ayan.
Sa lecture, kapag nagbibigay din ng lecture din, wala rin nagtatanong. Wala? Kasi tinatanong ba lang nagtatanong? Wala. Maganda rin sana may nagtatanong para mas lumawak yung usapan. Tama po. Ayan po. Pare-pareho po tayong natututo. Okay, si senior yan ang gustong-gusto. May marami nagtatanong sa kanya, buhay na buhay siya. Yes. Ayan. Tanong, senyor, kailan daw po kayo babalik? Malapit na, malapit na. Pray lang and pray. Pagkatapos ang proyekto niya. Diba? Yes. Yes. Kasi syempre, nasa taas lang na makakapagsabi kung kailan po. Sa tamang panahon. Ayan, okay. So, wala na po, mga... So, belated, happy birthday kay Mimi. Ah, yes. Oo. Yes. Kay Nix. Ayan, mga Kay April. Daphne. Kay Kay Daphne. Daphne, yeah. Oh, sunod-sunod. Dami pa ng April. Ayan po. Belated happy birthday. Ayan. Mamita, get well soon. Good evening. Dahil malapit na rin ang birthday mo. Oo nga. Kaya ba, Mamita? Naku. Take care of your health. Health is wealth because I will need your wealth. So, yun. Pagaling ka, Mamita. Makinig sa mga anak. Baliktad na pala. Baliktad na po ngayon. Gagaling yan si Mamita. Ilan na ba ang viewers natin na Jet? Hindi po lumalabas dito eh. Sorry po. Ilan po? Nag-iba na po Facebook. Pero may mga 11 na po nagko-comment at Ang dami na. Yes po. From Miss Rosie Fernandez Haiger, sa Saturday po balik na si Senyor. Hopefully, pero wag natin masyadong asahan. Ano po? Yes. Anyway, no, tungkol nga pala sa absence ni Senyor Yan, may mga proyekto po siya na sariling ginagawa. On a mission siya sa kanyan. Kaya tinatawag po natin na on sabbatical leave siya pansamantala sa healing. Anyway, meron po naman pumapalit sa kanya. At alam naman po natin na lagi sinasabi ni Senyor na hindi naman po siya ang nakapagpapagaling sa pasyente. Siya po ay instrumento lang din. At kung sino man ang pumapalit kay Senyor sa Center on Healing Days, instrumento lang din po ng Panginoon yon. Meaning dinadaluyan ng healing energy papunta sa pasyente. Thank you, Tata Bird. Kasi naman po, ang ipupunta natin ang pagpapagaling. Oo, gagalingan natin ang anak natin. Yes. Ayun kasi inaano ng iba eh. Sa kanila lang daw sila pupunta pagka nandiyan dyan na si Senyor. Ay, paano yung sakit nila? Opo. Naghihintay hindi si Senyor. Opo. Ano po ba ang priority ninyo? Gumaling kayo o makita si Senyor? Yan. Siyempre, iba pa rin po pag ganito si Senyor. Oo Pero naman, doon oo tayo naman. sa goal yung gusto nyo. Kaya po kayo pumunta dito dahil po may mga sakit kayo. At ang gamot po sa sakit ay gagaling, magpagamot. Magpagamot. Yan. Ayan po. Okay po. Wala na po kayong mga tanong. Ayan. Si Tata Bert po, kailan aalis? Ay! Wala po. Ako lang po. Parang wala. Siyempre, yung invento po ni Angie. Para lang po may tawa-tawa po siya. Siguro sa mga October. Wow, Pagdating ng Tata anak ko Bert. na naman. Ay! Siyempre naman. Oo nga pala. Bigyan ko naman ng panahon yung pagdating ng anak ko. Kasi Just minsan like naman- last year, ganun din. At yung October po talaga Tata Bert. Doon ito, pero ewan ko ba, bakit ganun niya? Yun kasi ang panahon na medyo open daw ang schedule niya. Minsan mo lang naman kasi Oo. sa syempre. Diba? Pero hindi kasi tagal nung last year yun, baka less than 2 weeks. Ganyan. Naku, mag-hotel hopping na naman. Tapos sosyalin to pag nandito si Ate Circe. Lahat ata ng hotel. Oo nga. Yes. Ayan po. Yan. Si Miss Rosie po ay naghahanap po kay Senyor. I'm hoping po kasi galing po akong Canada. Ay, ganun. Ayun po. We'll send your regards po if ever wala pa po si Senyor dito sa Sabado. May intindihan naman niya po. Yes po. Padala po kayo dito ng yelo kung galing po kayong Canada. Mainit-init po sa Pilipinas.
Okay na po tayo. Tata Bert, pwede na po tayo mag-start. Pwede na. Sige po. So, last 2 chapters na po pala ng mga ngaral o Ecclesiastes. Ayan. Chapter 11. 11. Okay. Brighten ko lang. Ay, pinabas na. Pagbasa mula sa libro ng mga mangangaral, chapter 11. Ang mga gawain ng marunong. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Parang something like investment or ano? Bakit kaya karagatan? Karagatan. Parang ano lang naman yan metaphor or whatsoever na ano yan. Pero more on ganun yan. No? Once na nagbigay ka ng isang magandang investment, no? Darating ang panahon na kikita rin yan eh. Tingnan na ganun eh. Mapapakinabangan sa pagdating ng araw. Yun nga lang, pag nag-invest ka ng isang bagay na ano, minsan huwag kang mag-expect ng na darating ka agad sa pagdating panahon. Tama. Yes. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Hatiin sa 7, sa 8. So, ibig sabihin, wag lang isang klase ng business o investment ang iyaan mo. Pwedeng i-scatter mo para, yung nga, dahil hindi mo na may expect kung ano doon ang kikita eh. Better na gano'n ang gawain kung may enough na pondo ka para gawain yung ganyang bagay. Hindi lang dapat isa. Kung pwedeng may scatter mo yan, mas maganda. Hatiin sa 7, sa 8, something like that. Kumbaga, Tata Bert, importante ready ka, may backup ka pag isa hindi naging okay. Very good po yan. Kapag ang ulap ay maitim na't di makayang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig. Sunod mo na rin. Ay, sige po. Kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Parang pag ang isang bagay is a sure thing na darating, no? Pagandaan mo na rin yun. May mga bagay kasi, no, halimbawa kung saan nakahapay, alam mo naman na darating panahon, babagsak at doon sa direction din iyon. Parang sigurado na mangyayari yung bagay na yon. Yun. Saan na ba? Kung saan nakahapay. Yun. Kita mo, ang ulap ay maitim. Maitim na di makaya ng hangin. Nagiging ulan itong bumubuhos. Ganun eh. Pag ang ulap umiitim na, sigurado may bubuhos ng ulan dyan. May certainty na magaganap yung bagay na yun. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aan. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman ito. Yung bang hinihintay mo ang panahon. Kumbaga sa ano, hindi ka nagte-take risk. Di ba? Hindi ka nagte-take risk. Doon ka lang, hindi ka gumagalaw. Lagi kang nagiging maingat eh. Minsan kasi, sa pagpasok sa negosyo, nagte-take risk ka eh. Yes. Kailangan yun minsan eh. Hindi yung lagi nagiging, ano ka lang, papasok ka lang pagka nakikita mo na etong magandang panahon, so something like that. Minsan, kinakailangan mag-take risk din talaga. Yes. Kasi pag hindi ka gumalaw kung nasaan ka, wala kang progreso. Oo, yun, ganun yan. Kung hindi mo maaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito naman, ang ibig sabihin nito, malamang yung hindi lahat ng bagay malalaman mo. Hindi lahat ng bagay malalaman mo. May mga bagay talaga na hindi mo alam. Lalong hindi maabot ang isip ko kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero,
kung ang isang bagay o lahat ng bagay ay galing sa Diyos o gawa ng Diyos, sigurado yan, may magandang mangyayari yan para sa iyo. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Parang very hardworking siya. Sa umaga pa lang nagtatrabaho na. Hindi dapat tumigil, no, hanggat hindi mo nakukuha yung ine-expect mo sa ginagawa na magandang result. Huwag kang tumigil. Kung kaya naman, huwag tumigil. Pero yan, inumpisahan niya ng maaga eh. So hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha na attain yung dapat niyang tagumpay na hinahanap. O kaya umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan yun. Yun ang ngayon. So, kumbaga Tata Bert, ito, maganda yung gawain ganyan. Parang, okay. Sige po, thank you po. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Masarap ang nasa liwanag. Oo naman. Masarap talaga ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ng araw. Dito parang, yung liwanag kasi sometimes it represent or it means yung buhay mismo. Masarap ang buhay at kay gandang pagmasdan ang araw. It means masarap talaga ang buhay. Masarap ang buhay ka talaga. Something like that ang ang ibig sabihin kung tungkol sa araw, kung tungkol sa liwanag, nabubulol ako. Okay lang. Ayan. Siguro din sinasabi dito, Tata Bert, kasi alam natin na araw, mahapde, masakit sa mata, pero kung baga nakakalimutan tao, ano ba yung purpose? Nagbibigay siya ng vitamina, di ba? Nagbibigay siya ng, syempre kung madilim, yun yung ating guide kung saan tayo dadaan, di ba? At ang dami pa, pag sobrang init ngayon, maglagay ka ng itlog dyan, maluluto. O yung sinampay mo, matutuyo. So, parang sinasabi dito, kahit ano pang pwedeng masamang mangyari sa'yo, may magandang purpose ba siya? Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit, alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yon. Yes, totoo naman. Kung mabubuhay, yan naman ang gusto ng iba eh. Humaba ang panahon ng kanyang pagkabuhay. Pero dapat mo rin isipin na kung humahaba ang buhay mo, nagkakaroon ng madilim. Meaning, problema rin. No? Humahaba din ang problemang daraan dyan. So, just be prepared na harapin yung mga ganyan sitwasyon. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Yan na naman ang walang kabuluhan. Para sa kanya po. Pero nga Tata Bert, tama yun. The more na buhay ka, the more ito ay problema. Kaya patay ka na, wala ka nga naman problema. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Kumbaga sa ano'y gawain mo na hanggat bata ka pa. Yung mga bagay na gusto mong gawain. Gawain mo na yung mga bagay na ikasisiya mo. But ika nga, take note, no? Na ang magsusulit sa iyo later ay ang Diyos. Doon ka huhusgahan kung ano yung ginawa mo. Diyos ang huhusgan yan eh. Actually, sinasabi na Diyos, pero sa totoo lang, karma yan. Tama po. Doon pa rin babagsak yan. Yes. Okay lang pa kasi, pero alamin mo rin yung limitasyon. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Huwag ka masyadong mabagabag, no? Basta gawain mo lang yung kaya mong gawain, yung gusto mong gawain. Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-isip ng negatibo. Hanggat maaari, kaya mo namang gawain ng isang bagay at doon natutuwa ka, nagkakaroon ka ng kasayang, gawain mo. Gawain mo. Wala rin naman kauwian later yon eh. No? Siyempre, mamamatay ka rin. Yun ang tinatawag dito na walang kabuluhan.
Basta huwag kang mabalisa sa mga problema, trabaho lang, gawa lang. Ganun lang yan. Saka ano to, Tato Bert, habang bata ka, di ba gawin mo yung kaya mo sa abilidad mo? Oo, Kasi ganun. para kumbaga, kunwari, let's say teenager ka, ang dami mo nang iniisip, nag-aalala ka masyado ganito. Wala, hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin. Ngayon na 50 ka na, babalik ka, isipin mo, ay sana ginawa ko yun. Marami ka na ngayon pagsisisi na nung kaya pa ng katawan mo, yung mga ganyan. Actually, Diba? maraming ganyan ngayon. Kabata-bata pa, ang dami ng problema. Oo nga po, dapat nag-i-enjoy. Ay, ika nga, yan ang isang hindi maganda doon sa gadget. Ayun, tama po. Hindi sila natututong humarap sa Yeah. problema. Hindi natututo talaga. Yes. Gusto nila lahat ng bagay tatalunin nila. Hindi po yun. Medyo dapat humaharap din tayo ng pagkatalo. Harapin natin na Yes. may mga bagay, may mga sitwasyon na natatalo tayo. Ay, tanggapin po natin yun. Matuto tayong humarap sa pagkatalo minsan. May matututunan kasi tayong leso sa pagkatalo. Opo. Yun ang realidad. Pero yun ang maganda sa realidad ng buhay. Oo, totoo naman. Yan. Po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanggang sa kulang pala yun. Ano? Opo. Mm-hmm. Ayan po. So, last chapter na po kami ng mga ngaral. Chapter 12. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Yan, siguro habang bata pa, Yan. dapat talaga yung mga ginagawa mo, yung mga proyekto, kung ano man na gusto mong layunin sa buhay mo, dapat in accordance doon sa batas ng Diyos. Dapat ganon Dahil alam naman natin kung saan tayo patungo later Yes. Pagtanda natin, alam naman natin na iisa lang ang patutungo natin, kamatayan. So paghandaan na natin yung mga bagay-bagay. No, alam naman natin kung saan tayo hahangga, kung hanggang saan ang buhay natin. So sana ang gawin natin, meron tayong maiwan na magandang legacy sa ating mga mahal sa buhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Parehas din yan. Di ba? Parehas din. Yes. It's the same thing nung sa una. No, ganun din. Na ika nga habang nabubuhay ka sa mundo, yun lahat ng, kung pwede, lahat ng kilos mo, lahat na ikakasaya mo, ika nga nagagabayan ng utos o aral na bigay ng Diyos. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Bago tumanda, ika nga, Yes. bago ka tumanda talaga. Isa lang ibig sabihin dito, bago umabot ka doon sa punto na tumatanda ka na Yes. Bago lumabo ang mata, bago malagas ang ipin, bago yung lakas mo, humina na talaga ng husto. Mawala na yung lakas mo. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Isa lang talaga ang mula 1 to 4. Yun, yung pagkabuhay mo sa mundo, gawain mo sana na maayos, maganda, masaya, pakinabang. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa, bago kumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Yan, pagtanda talaga ang ibig na sabihin. Ganon din yun Yes. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Yes. Sure thing naman yun na ika nga mamamatay tayo. Yes.
Kaya gawain mo kapaki-pakinabang yung mga bagay na iiwan mo Yeah. para sa mga maiiwan mo. Siyempre. Darating ang araw na malalagot ang panikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Ganun pa rin yun. Iisa pa rin po yung pinupunto ng mga verses na yan. Yan tungkol sa pagiging tao natin, kung ano yung ginagawa natin, hanggang sa kamatayan po natin. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Kasabihan, di yung Proverbs yan, di ba? Opo. Lahat. Matindi talaga yung mga ngaral. Si Haring Solomon yan. Matindi ang wisdom niya. Marami siyang nalalamang bagay. At karamihan naman sa mga alam niyang iyan, naisishare niya sa tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan, yung proverb. Maraming lamang kasi yung proverb sa totoo lang. Maraming wisdom na laman ang proverb na yan. At sinubok kong ito'y totoo. Totoo naman. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Ganun nga ang ginagawa niya. Pinipili niya yung bawat salita. Alam kasi niya na nasa mga salitang iyon may express ng gusto yung nilalaman ng proverbs na iyon, na punong-puno ng wisdom. Ang mga salita ng matalino ay matulis, na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Hindi yung tungkod na yung itinataboy mo yung kawan, hindi. Binibigyan direction mo yung kawan dahil sa tungkod. Yes. Paggagabay. Tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Tulad ng matulis na pakong nakabaon. Yung aral kasi ng isang pastol na yan, talaga nakabaon ang gusto yan. Hindi pwedeng matitinag yung aral na yon. Yan ang ko dyan. Tsaka Tato Bert, ito ay mga ngaral. Wala pa si Kristo. Wala pa. Pero, yan. diba? Sa totoo. Diba? Tulad ng mga lecture mo. Na yan, po. Yung Tato Bert. Yan nga kasi Grabe doon sa lecture kasi talaga. Karamihan yung mula ipinanganak si Jesus hanggang sa ipako ko siya sa krus, napakarami doon na i-prophecy na propesya na po. Grabe. Mula noon pa, karamihan yan nakalagay sa Salmo, nasa Proverb, at nakakala talaga sa napakaganda. Ko lang na-appreciate talaga yung kako. Hindi mo lang talaga babasahin ng ganun-ganun ng Bible. Dapat uunawain mo yung iba. Katulad yung binanggit mo, dati sa akin natuwa ka dahil doon sa sinabi ko na bakit hindi nanay ang naging tawag ni dahil sa totoo lang, kaya inano na ni Jesus yung bagay na yun dahil si Mama Mary ay magiging nanay ng lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Nag-ibang ba? Yung iba pa doon, bakit kung ipinagkatiwala ni Jesus yung kanyang nanay sa isang alagad niya, at bakit hindi sa tatay niya, at bakit sa asawa, o bakit hindi doon sa mga kapatid ni Kristo? Nung panahon kasi noon, wala na si Joseph, patay na. Presumably patay na. Bakit hindi sa mga kapatid? Dahil nung panahon na yon, yung mga kapatid ni Kristo ay hindi naniniwala sa kanya. Kung hindi mo alamin nyo, kung hindi mo realize, hindi mo Kaya pag-iisipan mo rin yung mga bagay. Ganun po rin itong mga nakasulat dito sa nito.
Yes. Doon ko ma-appreciate talaga, oh. Opo. Lalo na ngayon, yung pagkapako ni Kristo, Yan. numamatay. Marami na namang symbols na talagang nakakatuwa. Grabe. Grabe. May mga symbolisms talaga na ano doon, ibig sabihin talaga. Yes. Mm. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. At ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Anak ko, mag-iingat ka sa mga bagay na wala rito, na wala sa aral. Pwede rin, Tata Bert, naisip ko yung iba't ibang siguro libro. Yun nga, Opo, pwede aral yun. din po. Opo. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. Oo, totoo naman. Yes. Depende yan kasi sa ano eh. At ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Labis na pag-aaral ay pahirap. Sa totoo lang, yung labis na pag-aaral ay minsan nakakasira talaga ng ulo. Opo. Kaya pala noon sinasabi nila, marami nag-aaral ng Biblia na nasira ulo. Ay, oo. Marami. Opo. Nasobrahan ika. Sobrahan. Opo. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yes. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Yan ang katotohanan po talaga. Dito sa sinabing ito sa bandang huli, no? Although sinasabi niya na walang kabuluhan, dito sa bandang huli, talagang isa lang masasabi niya, no? Na matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Yun naman ang totoo eh. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nag-e-exist ang tao. Kaya kinreate po ang tao. May dahilan po yan eh. At ang dahilan, yung ika nga, mabuhay tayo ng ayon sa utos ng Diyos. Unang-unang utos dyan, magmahalan po. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Dapat din po nating alalahanin na lahat ng kilos natin, lahat ng isipin natin, diyan po tayo huhusgahan later. No? Dapat din natin isipin na sa bawat aksyon natin may corresponding ano na yan eh, na sagot, magiging sagot kaagad eh. Meron na yan. Kaya maging maingat po sana, no? Kung gusto po natin na gumanda ang ating karma, magaganda rin ang ating gawain. Maging matulungin tayo, magiging matulungin din po yung epekto ng karma sa atin. Po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basta paagang ano natin. Thank you, Tata Bert. Thank you rin, Anje. Ayan. Yung susunod na po kasi, awit na po ni Solomon. Ayan. Ano ba, kakantahin ba natin yon? Pag-aralan natin Opo, kung paano. pag-aralan po natin. So, sa Friday po yan. Actually, kung aawitin yon, yung mga salmo kasi, talagang pinagtyagaan po namin ni La Senyor, si Andy at ako, na kantahin yung mga verses doon. Dahil yun naman ang dapat kasi. Yun naman ang dapat. Eto, titignan po natin kung kakantahin namin ni Anje, awit kasi ang may unang babae. May babae pa. Sigurado niya papinggan. Parang si Miss Linda po ang mangingibig. Uy! Lala. Ligawan. Ligawan nga babae po. Mangingibig Oo nga po. Uy. Diba? Tapos ang ano ko po dito, ang tono ko, kordero ng Diyos na naman. Gagayain ko na lang ulit tono mo, Tata Bert. Kasi nakabahan po ako. Ako kasi gagawa lang din ng bago. Kung ano yan, ako madali ko na matutuhan kasi yan eh. Oo, pero ikaw minsan kaya mo, hindi ko na Tata Bert matandaan eh. Kasi susundan lang kita, Tata Bert. Ayan po. Yan po ah. So, awit ni Solomon na po tayo sa susunod.
I-ano na po natin yan for the next episode. Baka may mga tanong po kayo. Ayan. Sa akin, Tata Bert, mag-share na lang po ako ng realization habang pinapatay po natin yung oras. Dahil meron pa po tayong 15 minutes. Ay. May isi na pala yung dalawang huling ano. Opo. So, good evening po kay Miss Luisa Fugata, Miss Lerma Adorna, LGRM, hello po. LGRM. Opo. Kasi ano yan, kapilyido ni Aurelia. Si Maria. Yan. Hello Ate Ellen. po. And kay Ate Connie. Maria Lina. Yan. Maria Lina. Ayan po. Ako po, share ko lang, Tata Bert, siguro natutunan ko po dito sa... Nung una nga po talaga, nalito po kami ng Tata Bert kung naabutan niyo po yung mga unang chapter kasi yung sinasabi po ni Haring Solomon, walang kabuluhan yung mga bagay-bagay. Pero, ang maganda, yung pagkatapos mo talagang basahin siya ng bawat verse, yung intindihin mo talaga siya sa paraan na gusto ni Kristo o ni Yahweh nating intindihin. Opposite siya. Kumbaga, pinapag-isip sa akin po pinag-iisip lang tayo ni Haring Solomon kung ano ba ang gagawin mo sa buhay mo. Gagawin mo bang makabuluhan o hahayaan mo dahil lang sinabi kong walang kabuluhan na siya. So, kumbaga para sa akin, testing siya. So, testing po siya unang-una kung paano ka tatrato ng ibang tao. Magiging mabuti ka ba? Magiging masama ka ba? Gagamitin mo ba yung pagkamatalino mo sa mga desisyon mo sa buhay? Magpapakamangmang ka ba? Dahil lang maraming natutuwa na mangmang ka. Pangalawa po, bukod po doon yung pagpapahalaga rin sa asawa, 'di ba? Meron pong mga pinag-usapan diyan na yung asawa may bahay mong talak ng talak, ikukumpara mo dun sa talagang nagsisilbi yung tunay na asawa na inaasikaso ka, na nagmamahalan, kumbaga walang away. Meron rin po dito maganda, no, halos lahat tinakin yun sa buhay, yung binata, pagdadalaga, kung paano umayon dapat ang isang binata, ang isang dalaga, dapat ba magsuot-suot ng kung ano-anong pabango o mga damit na hindi naman angkop, kasi syempre hindi rin magandang tingin, lalo na nung panahon nila. Susunod dyan, actually, ang pinaka-nagustuhan kong realidad dito na sinabi ni Haring Solomon, yung polarity ng buhay, na merong mabuti, may masama, may araw, may gabi, may babae, may lalaki. So lahat may katerno siyang opposite, kumbaga. Huli, ito ang pinakamaganda. Maganda yung hinuli niya yung sa pagtanda, no? Kasi yun talaga yung huling natin tatapit, yung pupuntahan ngayon sa huling hantungan. Pero yung pagtanda, sa mga, gawin ko lang pong modern para makarelate din po sana. May mga batang manonood na ko sana po. Di ba, minsan napapanood natin sa TikTok, lalo na sa mga kabataan din. May mga tao po, tatapit kwento ko lang, magtatanong sila random, mga stranger tatanong sa mga matatanda, ano ang gusto mong ipayo sa mga kabataan? Na isa lang ang sinasabi nila, iba't ibang phrases, pero sinasabi nila yung time. Nire-regret nila yung mga oras sila dati sa buhay. Yung isa, sana ito yung ginawa ko, pero sabi kasi ng magulang ko, itong kurso. Pero kung naging pintor ako, hanggang ngayon, sa edad ko ito, nagpipinta pa rin siya. Yung mga ganun, yung marami silang na-miss sa buhay dahil hindi nila nagawan. So, yun yung sinasabi din dito na habang may lakas ka pa, may talino ka pa, gawin mo kasi dadating yung pagtanda mo na kailan pa, huli na ang oras, diba? Though, syempre may mga gawain naman na kaya pa rin ng matatanda, pero yung sinasabi kasi dito, yun yung kalaban mo yung oras. Nagawa mo, bukod sa nagawa mo ba lahat ng gusto mong gawin, bilang tao, bilang anong gusto ng Diyos na gawin mo, naging mabuti ka ba sa mga abang mong kapatid? Nagmahal ka bang mabuti? Nag-idolo ka lang ba ng mga santo-santo? O yung pananampalataya mo is galing talaga sa puso? At patuloy kang gumagawa ng mabuti para sa ibang tao. Yun lamang. Yun lamang yun lamang Tinalo ko tatabit para yung sa tayo. Totoo naman na talagang nabigla kami nung una ni Angelito dahil
laging sinasabi ni mga ngaral o ni Haring Solomon yung walang kabuluhan. Pagtataka ka bakit walang kabuluhan? Yung pala naman, walang kabuluhan dahil lahat darating sa kamatayan. Pag doon mo ibabase, talagang walang kabuluhan. Pero, ang isang maganda po rito, itinuturo din ng mga ngaral na gawain mong kapaki-pakinabang yung pagkabuhay mo. Huwag mong sayangin yung buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Gawain mong masaya ang sarili mo. Gawain mong marami ring ikangang matututunan yung ibang tao dahil sa iyo. Gawain mong maging matulungin ka sa kapwa mo. Gawain mong maging mapagmahal ka sa kapwa mo. Although darating doon sa in the long run, darating ka rin talaga doon sa punto ng kamatayan. Pero at least, meron kang maiiwang magandang bagay sa mundo, sa tao, sa kapwa mo. At least, ika nga, nagawa mo yung mga bagay na ito dahil sinunod mo ang aral ng Diyos. Yun po kasi ang punto doon eh. Kaya tayo na binigyan ng buhay, kaya tayo nabubuhay na tao dahil may dapat tayong gawain. Ang gagawin natin, yung mga bagay nang naaayon sa gusto ng Diyos. Yun lang po naman yun eh. Yan ang ika nga purpose ng existence ng tao. Wow, thank you, Tata Bert. Credits din po kay Tata Bert kasi mas, syempre si Tata Bert, marami na rin nabasang mga libro dati. Ay, oo, totoo. Tsaka grabe na po yung karunungan ni Tata Bert. Hindi nga lang nakikita dahil yung buhok. Nalalaman ko sa buhok. Pero sobrang salamat din po kay Lord kasi kahit po wala si Senyor, ginabayan mo kami. Binigyan mo rin kami ng karunungan kahit papaano na maibigay at ipamahagi namin para sa mga nanonood at nakikinig po. Ayun. At salamat din po sa inyo at naging matyaga kayong sumusubaybay sa amin, no? Nakakatuwa po yung ganyang bagay, pinibigyan nyo ng panahon. Yung EGT at ang EGT naman po, bibigyan din po kayo ng ika nga kapaki-pakinabang na show. Kahit na po wala pa si Senyor. Pero mas maganda sana kung nandito na si Senyor, no? Pero anyway, ginagawa naman po namin ni Anje yung dapat namin gawain para naman ika nga masulit yung inyong panonood sa amin. Ang prayer ko lang po sana kahit di kayo araw makapanood, okay lang, naiintindihan namin. Pero sana kahit yung isang panood nyo lang, may mabago po sa buhay ninyo dahil sa mga narinig nyo. Dahil hindi po araw-araw may ganitong pagkakataon na makakapanood tayo ng EGT o makakarinig tayo ng mga ganitong salita ng kuro-kuro. Ayan. So, yun lang po ang dasal ko. Sana po may mabago po sa buhay ninyo. Sana po piliin nyo yung tamang landas, makinig sa mga payo ng matatanda, patuloy na sundin ang mga tuntunin ng Panginoon. Ayun lang. So, ano pa ba tatabert ko sa mga ganda? May 9 minutes pa tayo. 8 minutes pa tayo. Pero pwede naman nating matapos ng mas maaga. Sige po. Pwede naman yan. No? Sige po. Ang ano na lang, bukas nga po pala, gamutan. Para doon sa mga interesado na sumama po sa amin. Si Tita Hermie po ang nangunguna doon. No? Yung Novena. 8 o'clock po yan. And then bago po maggamutan, most probably bago mga 10 or 11 naman, yung lecture po natin, 131st lecture actually yun. No? At dito, pinapaliwanag po naman natin yung 5th and 6th of the 7 last words ni Jesus nung siya po ay nakapako sa cross. Kala po kasi natin, ganun-ganun lang, basta sinabi lang, may mga ibig sabihin po. Yung iba po doon, symbolizes something. Akala ko nga rin, hindi ganun kasimple. Yung pala, mas may malalim pang ibig ipakahulugan yung mga pangyayari niyon. And then, yung healing po. Thank
Thank you po, Tata Bert. Mamaya po may online prayer vigil po dito rin po sa Senior Anthony Ver Facebook page. Sa mga hindi po makapanood ng replay dito sa Facebook, meron din po sa YouTube, Anthony Ver-EGT. So, ang nakaraan, lahat po ng episodes mapapanood nyo doon. So, kung gusto nyo mag-backtrack, namimiss nyo si Senyor, yung mga tanong, sagot niya, balikan nyo lang po yun. Yan. So, yun lamang po. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Good night. See you next time. Thank you po. God bless. Uminom po ng tubig.